galing at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang ating pinapakinggan, siya ang ating sinusundan, sapagkat nasa Kanya ang tunay na karunungan at kayamanan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ng Assisi ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naisagawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo bang kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humanga? O sa pinanggalingan kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat nalikhain ng daigdig, ikaw ay bata pa. Ang sagot ni Job, narito ako'y hamak, walang kabuluhan. Walang akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi na'y di na uulitin.
Ang salita ng Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon, upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Dingginin niyong lahat kayo ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa dito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa iyo'y nakikinig sa akin,
Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay magtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nitong mga nakalipas na araw ay sumasama ako sa ating dalaw Nazareno at ako'y napadpad sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa Pampanga. At totoo nga pong tunay na kapag siya'y dumadalaw, lagi kong sinasabi sa mga tao doon, bumabaha. Hindi ng tubig ulan o galing sa ilog, ngunit bumabaha ng biyaya, himala at pagpapala sa mga tumatawag sa Kanya ng taimtim at tapat. At kamakailan nga lang, may isang nag-text sa akin dun sa Bulacan, sabi niya, Father, totoo nga po yung sabi niyo. Sa pagdalaw ng Nazareno dito sa amin, naganap ang mga himala at biyaya. Kaya nga, pakiusap niya at pakiusap din ng iba, Father, sa misa mo ngayong Biyernes sa Quiapo, pakidala po ang aming pasasalamat sa Kanya, sapagkat saan man siya dumalaw, hindi niya binibigo ang mga namimintuho sa Kanya. Kaya nga, narito kayo ngayon, walang papigil sa inyo. Nagpapakita sa Kanya at nais siyang makita sapagkat tiwalang-tiwala tayo, hindi niya tayo bibiguin. Buong-buong ating loob na ibibigay niya sa atin ang pinakamabuti sa atin. Amen. Ang naniniwala, sumasampalataya na ibibigay ng Panginoon na mas makabubuti sa kanila at hindi niya tayo bibiguin, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At upang makatugon ang poong Nazareno sa atin, narinig natin sa Ebanghelyo, nangihinayang si Jesus sa Corazin at Bethsaida at Capernaum. Sayang, nandun na ang Panginoon. Gusto na niyang gumawa ng mga himala, pero ano raw ang pagkukulang? Sabi ni Jesus Nazareno, kung ito'y nangyari sa Tiron at Sidon, matagal na sila sana, di sinsanay, nagsisi na sila, nagdamit ng sako at naupo sa abo. Nagsisi, nagdamit ng sako at umupo sa abo. Nung panahon daw po ng ating Panginoon, ito raw po ay pagpapahayag ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ang magdamit ng sako. Hindi nyo kailangan ngayon magsuot ng sako. Pero ano ba ang pakahulugan nun? Alam nyo siguro ang sako. Pag sinuot yan, mainit, masikip, makati, mahirap. Dahil pag sinuot daw ang sako, ito'y nagpapahiwatig na itinatakwil ko ang kinang ng mundo. Kung ang mundong ito ang gusto, ang isuot mo, magara, maporma, ang pagsuot ng sako, ang sako ay simbolo ng karukaan, kasimplihan. Hindi ito ang bubulag sa akin.
hindi ang kayamanan ng mundo. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi, isa sa pinakadakilang banal ng simbahan. Kilala siya sa pagmamahal sa dukha. At si San Francisco po, nakasuot siya lagi ng sako, tanda ng penitensya, tanda ng pagsisisi, tanda ng kanyang karukhaan, na hindi siya patitinag sa sinasabi ng mundo. At alam niyo po, yung damit na sako, walang bulsa. Kaya nga sabi ni San Francisco ng Assisi, kapag tayo daw papasok na sa langit, kung gusto mong pumasok sa langit, ang titignan ng Diyos, hindi yung isinilit mo sa bulsa mo, hindi yung inipon mo, hindi yung tinanggap mo. Ang titignan ng Diyos, yung binigay mo. Tandaan daw natin yan. Kung sa mundong ito, sino ang mayaman? Yung maraming laman ng bulsa. Yung puno ang passbook. Yung maraming nakatago sa kabinet. Pero sabi ni San Francisco, ang tunay na mayaman, hindi yung maraming kinabig, hindi yung maraming sinahod. Ang tunay na mayaman, ang makapapasok sa langit, ay yung marami ang naibigay. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang pinag-uukulan mo ng pansin? Baka ang dami-dami mong ipon, ang damot-damot mo naman. Ang dami-dami mong tinatanggap, wala ka namang ibinabahagi. Huwag madamot, huwag sakim, sapagkat ang tunay na mayaman, yung nagsusuot ng sako, ang ibig sabihin, yung itinatakwil ang kinang ng mundo sapagkat mas mahalaga sa kanya ang kayamanan ng Diyos. Hindi ang laman ng bulsa mo, kung hindi ang laman ng puso mo ang susukatin papasok sa langit. Umupo sa abo. Ano ba ibig sabihin daw po nun? Siguro, kung gagawin ngayon yun, yung mga makasalanan, yung mga nagsisisi, kasi nung panahon ng Panginoon, nasa harapan yun ng templo, doon nakaupo sa abo, nagbubudbud ng abo. Baka kulangin ng mga abo dito sa Quiapo, no? Ibubudbud sa ating lahat dahil sa dami ng ating kasalanan. Pero ano ba ibig sabihin nun? Bakit abo? Alam natin ng abo, ang natitira kapag natupok na ang lahat. Kaya nga, ang tanda ng abo ay matatapos din ang lahat. Mauubos din ang lahat. Kaya nga, ang taong nagsisisi, ang taong tunay na malapit kay Jesus Nazareno, ang taong tunay na pagpapalain ni Jesus Nazareno, alam niya, ang lahat dito sa mundo matatapos din. Mauubos din, matutupok din. Mga kapatid, kung sa labas ngayon, ang daming nag-aaway-away, nagbabangayan, nagsisiraan, malapit ng magpatayan para lang sa kapangyarihan, ibahin natin, tayong mga deboto, tayong naniniwala kay Jesus Nazareno, huwag tayong pabulag sa kapangyarihan. Huwag tayong patangay sa away para lang sa kayamanan, impluensya o pera. Alam naman natin yan. Away pera lang din yan. Away kapangyarihan lang yan. Huwag sana tayong mahawa. Dahil kung tunay tayong deboto, alam natin, ang lahat ng iyon parang abo din, matutupok din, mauubos din. Oo, maupo ka, 10, 20, 30 taon, matatapos din yan. Mawawala din yan. Bilyon-bilyon sa isang idlap, mawawala din yan. Kaya mga kapatid, kung tunay tayong deboto, huwag tayong pahawa,
sa nangyayari ngayon sa labas. Pakita natin, alam natin kung anong tunay na kayamanan. Alam natin kung sinong dapat pakinggan. Huwag tayong sumali sa away. Minsan mag-aaway kayo dahil magkaiba kayo ng kinampihan. Tapos pagkatapos ng eleksyon, nagkasundo na sila uli, kayo magkaaway pa rin. Kawawa ka naman, kawawa naman tayo. Binuhos mo ang lakas, lahat-lahat. Pagkatapos, sila magpapakasasa, ikaw, iwan ka sa kangkungan. 500, 1,000, ipagpapalit mo sa dapat nating makuha na mas nararapat sa atin. Abulang lahat ito. Huwag tayong pabulag. Huwag tayong pasilaw. Huwag tayo palinlang. Ang tunay nating pakinggan, si Jesus Nazareno, ang Diyos, sapagkat siya ang mas nakakaalam ng lahat. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, sabi ng Diyos kay Job, Job, makinig ka sa akin. Huwag kang magmarunong. Huwag kang makinig kung kani-kanino. Sino bang nagpapasikat ng araw at nagpapalubog ng araw? Sino bang nakakaalam sa taluktok ng bundok at sa ilalim ng karagatan? Sino ba ang nakakaalam ng lahat-lahat mula simula hanggang katapusan ng lahat? Hindi po ba ang Diyos? Bakit sa iba ka makikinig? Bakit sa iba ka mahahawa? Siguro sabihin sa atin ng Nazareno ngayon, sino ba talaga ang naghirap? Hindi ba ako? Sino ba yung gumawa ng mabuti pero walang utang na loob ang mga tao? Nawala din lahat ng aking kakampi. Di ba ako? Sino bang nakaranas ng pag-iisa, pinagtulong-tulungan? Di ba ako? Sino ba talaga ang nagtagumpay sa huli? Hindi ba ako? Kaya't sabi siguro sa atin ngayon ng Pong Nazareno, sa akin kayo makinig. Sa akin kayo sumunod. Dahil sa akin, hindi ito parang abo. Ang inaalok ng mundo, parang abo lang. Matutupok din, mauubos din, mawawala din. Pero ang ibibigay sa atin ng Pong Nazareno, magpakailanman. Siguro nga, katulad ng Nazareno, minsan may krus, minsan may hirap, minsan may pagsubok. Pero tandaan natin, alam na niya lahat yan. Pinagdaanan na niya lahat yan. Kaya sa Kanya tayo kumampi. Kung meron man tayong dapat kampihan, walang iba kundi ang Poong Nazareno. Ialay natin ang mga sako at abo ng ating buhay. Ang pagkilala natin, hindi yung tatanggapin lang natin, kung hindi yung maibabahagi din natin. Hindi yung mauubos lang din dito sa mundong ito, kung hindi yung tunay na magtatagal. Yan ang tunay na nagsisisi. Yan ang tunay na pagpapalain ng Diyos. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na Pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami sapagkat kinikilala namin kayo ang tunay na kayamanan, kayo ang tunay na nakakaalam, kayo ang tunay na dapat pakinggan at sundin sa aming buhay. Huwag nawa kaming mabulag sa kinang ng mundong ito. Huwag nawa kaming mahawa sa mga pag-aaway-away para lamang sa mga nauubos at naglalaho din naman sa mundong ito. Sa halip, kilalanin namin ang tunay na magtatagal, ang tunay na makabubuti sa amin, ang tunay na nanggagaling sa inyo. Gabayan niyo po kami upang mapili namin ang mga tunay na maglilingkod, ang tunay na dalisay, ang puso, at kami din po
tunay kaming maglingkod sa isa't isa at dalisay din ang aming puso't isipan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idalangin natin ang lahat upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating tugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyan lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Walang hanggang Ama, ilumin mo ang aming pagkamakasarili, buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay nakikiusap, na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus,
na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagkisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Francisco ng Assisi, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilyang nagpapasalamat, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay na nakakaalam, ang tunay na nagtatagal. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga kumuha po ng medalyon at imahe sa ating office. Ito po'y pantulong para sa pagpapaayos ng ating simbahan. Salamat po. At sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda, agad-agad po tayong tumulong sa Batanes at sa Ilocos Norte na nasalanta nitong nakaraang bagyo at sa mga parokya na may programa para sa mga mahihirap sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Pagharap natin kay Jesus Nazareno sa langit, ang ipapakita natin ay ang tunay na kayamanan. Hindi yung ating natanggap, kung hindi yung ating ibinigay. Hindi yung panandalian lamang, kung hindi yung tunay na magtatagal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway maaalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.